Magandang umaga. May bago na tayong mga ibabalita sa inyo at ang ating pag-uusapan ay patungkol po, wag ba atras po natin sa politika. Patungkol po ito sa yung barangay kapitan na pinatay sa Digo City, Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Alam mo na, balita ko na ito na parang extension din ito sa awayan o issue sa gitna ni Sara sa kabila at saka sa kabila si BBM at saka si Romualdez. Nai nai-vlog ko na rin na may tatlong suspect. Ang tatlong suspect po rito sa pagbabaril, pagpatay sa yung kapitan na nagla-live, habang nagla-live ay binaril, patay. Ngayon ang balita natin dito sa nai-vlog ko, yung tatlong suspect ay yung hepe ng Digos Philippine National Police na si Lieutenant Glenn Ipong. Bata pa naman siya, sayang. Tapos ang mayor ng Digo City na ah, si Mayor Joseph Portich Cagas. Bali pinsan siya buo ng gobernador at saka vice gobernador. So ngayon ang nangyari, ang isa pa ay yung mayor ng Santa Cruz kasi nakikita naman natin sa mga lumabas na viral na mga video na tinakot siya ni Mayor Nelson Sala. So, iyan po ang nakikita natin, tatlo po silang suspect. So, yan, pagpatuloy natin. Ngayon, ang pinakahuling balita ay nakita po, may video tayo na makikita na lumitaw na kung saan yung kutsing pula o inuba na pula na nakikita mo bago siya binaril, sniping kasi malayo eh. Ang distansya ng pag-snipe sa malayo ay nakita pala bago yung gabing yon, bago mangyari yung pagpatay, ay nakita sa police station ng Digo City PNP. So malamang may kinalaman din dito, sigurado na tayo ngayon na may kinalaman si Lieutenant Colonel Glenn Ipong. Ngayon, ano naman ang iba pang ebidensya kay Glenn Ipong? Ang ibang ebidensya laban kay Glenn Ipong ay isang linggo bago mabaril si Dodong Bukol ay nagsagutan sila, nakuha pa, naipost pa sa video. Naipost pa, nag-viral pa yung sagutan nila ni Colonel Ipong. So, yan po yung nakikita natin na bago dito. So, nevertheless, ipakita ko muna sa inyo ang nakaraan. Ang nakaraan ay yung ini-entertain ni Capital Dudong Bukol yung tao, medyo matanda, mas matanda pa ata sa akin o magkasing edad kami, na pumunta habang nagla-live stream si Dudong Bukol na ginagawa niya gabi-gabi mula 9:00 ay dumating itong mama na ito at nagbigay na sinabi may napulot daw siya na pitaka. Habang nagkipag-usap siya kay Dudong Bukol, binibigay yung pitaka habang tinitingnan ni Dudong Bukol yung ID nung nakuha sa pitaka ay siya namang pagdaan ng pulang inuba. At yung pulang inuba na yon maya-maya may pumutok. So, ngayon, sa una, nagsuspitsa talaga ako na matandang ito ay kasama. Sa pangalawa, nag-isip ako, mukhang hindi kasama. Kasi nga, wala naman siguro matapang na tao na makipagkutsaba na ang papel niya ay magpapakita sa live stream para kutsabahin ng babaril sa malayo. Sniper. So, yan ang naisip ko. Ngayon, ang matandang yun po, ang balita doon ay nandoon po siya ngayon sa loob ng nasa kustodiya siya ng Philippine National Police sa police station sa Digo City PNP Police Station. So ito na ngayon, ipakita muna natin yung nangyari.
minuto or segundo bago mapatay si Kapitan Oscar Dudong Bukol. Ito po, i-play na natin muna. Ito po siya. So, i-play natin ha. Okay? Okay. Wala po yan. At tumis akong sauran. At Stop muna natin. Habang kausap niya yung lalaki, nag-abot ng ID, ng pitaka, at natapos mabuksan ni Dudong Bukol yung pitaka, at tinitingnan niya, nila-livestream niya yung ID kung sino may-ari, ay siya naman sa likod, makikita mo yung kutsing pula. Okay? So, ulitin natin. wala po yan. At tumis akong sauran. At tumigigtay. Pinakukuha ng parcel dito sa akong pagmamahal. Mo ni nakita ni mo ni pitaka. Lagi mo dalan. Ito niya. Oh. So, kaya sabi niya, kwento siya kung nakita niya daw yung pitaka na may lamang ID. Kaya, dinala niya dyan. Kasi nagpapakondo siya, baka makakuha daw siya ng bigas. Ulitin natin. Wala po yan. At tumis akong sauran. At tumigigtay. Pinakukuha ng parcel dito sa akong pagmamahal. Mo ni nakita ni mo ni pitaka. Lagi mo dalan. Ito niya. Oh. Kinsay tagiyan kinsa may genre Labador. Sir Genre Labador. Sunod na putok, yun po yung paputok ng padigad ni kaya napaputok lang, hindi alam kung sino babarilin. So, yan po yung yan po yung pangyayaring yan. Ngayon, magandang umaga, Neng, no, kapatid ko, si RDN Diamante, medyo mahabang usapan po yan. Okay? Mahabang usapin ito, pero sa ngayon po, ito pong development. Meron pong ipakita ko sa inyo ngayon, yung pruweba na yung nakita nyo sa likod na dumadaan na kutsing pula ay nakita sa police station. Ito po yung police station, yung video na napakita na sa police station, nakita yung kutsing yun. So, ibig sabihin, si Glenn Ipong ay nalagay sa balag ng alanganin sa ngayon. Ito na po siya. So, tingnan natin. Paano ba natin mapalagay ito? Okay. Copy, embed. Okay na lang. Isa pakita natin. I-play na natin. Yung pula na inuba sa police station. ID. So, sa taas na litrato natin. Ang tanong dito, bakit, sa English, why is this station? So, yan ang tanong ngayon. Yan ang pero, dugtungan natin ang follow-up yan na kung saan ay gumalaw na rin ang NBI at nagsabi ang NBI na yung mama na nakita nyo nagbibigay ng ID, ng pitaka na may ID, ay nasa kamay na ng pulis daw ngayon. Ito, pagkakaalam ko, he was now in the custody of the Digo City Police Office. So, when kayo napulan siya? Of course, he was very important. He is really part of this investigation. Kasi hindi ka ako mag-conclude, pero my opinion is that he is part and parcel of this criminal design. Kasama siya. Bakit, sir? Sabi ko nga, when we conducted the reenactment, yung shooter is, the vehicle is slowly moving. And
while the vehicle is moving, the shooter has really the chance to shoot. Wherein kung wala lang yung matanda, yung parang distraction doon, makikita at makikita ni Kapitan Bukol. Okay. Kasi very clear dito sa left side niya, may clear shot talaga. So, sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet that causes death. Okay. Oo. Mailagan pa siguro niya. Kasi kung, siyempre itong lalaki, yung matanda, naging distraction. Kasi nag-uusap. Nag-uusap sila. So, yung attention ni Kapitan doon sa matanda, unknowingly, bumabaktas yung vehicle yung inuuba, dahan-dahan. Then, nagkaroon ng clear shot. Boom, dito. Malaki talaga ang side. Open talaga. Open talaga siya. Natawa ko sa sinabi ni NBI, Bisaya pala to. Bumabaktas. Bisaya po ng baktas, lakad. Yan, Cebuano, salitang Cebuano ng lakad, bumabaktas. Okay, ulitin natin para maintindihan natin talaga ng buong kwento nito. Ulitin natin. Alam ko, he was now in the custody of the Digo City Police Office. So, when And, ano kayo napulan? Of course, he was very important. He is really part of this investigation. Kasi hindi ka ako mag-conclude, pero my opinion is that he is part and parcel of this criminal design. Kasama siya. Bakit sir? Sabi ko nga, when we conducted the reenactment, yung shooter is, the vehicle is slowly moving. And while the vehicle is moving, the shooter has really the chance to shoot. Wherein kung wala lang yung matanda, yung parang distraction doon, makikita at makikita ni Kapitan Bukol. Okay. Kasi very clear dito sa left side niya, may clear shot talaga. So, sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet that causes death. Okay. Oo. Mailagan pa siguro niya. Kasi kung, siyempre itong lalaki, yung matanda, naging distraction. Kasi nag-uusap. Nag-uusap sila. So, yung attention ni Kapitan doon sa matanda, unknowingly, bumabaktas yung vehicle yung inuuba, dahan-dahan. Then, nagkaroon ng clear shot. Boom, dito. Malaki talaga ang side. Open talaga. Open talaga siya. Open. Pagkakaalam ko, he was now in the custody of the Digo City Police Office. So, when And, ano kayo napulan? Kita ng NBA agent ito. So maganda naman ang kanyang analysis. Pero kung ako pag-analyze ko ay yung Innova ay kasama kasama sa distraction. At naniniwala ako na matagal na nakapwesto doon ang gustong bumaril, hindi pa dumating ang Innova, ay matagal na nakapwesto yung mag-snipe kay Kapitan Bukol. Yan pong aking palagay. Pagkatapos, habang nakakwan, dumadaan lang ang Innova. Kumbaga parang pangligaw, kung tawagin mo panligaw. So sa mga kagaya ko na trial lawyer, so ina-analyze ko po lahat 'yan at kung makikita ko 'yon, ang nangyari doon kasi wala pong sniper na magaling na nakasakay sa Innova, naggagalaw at magbaril kagad. Kailangan po ng sniping ay nakasteady ang baril. So at saka ang baril po ay mahaba 'yan. Ang tunog ng baril po ay tunog ng mga 5.56 po na bala. Ibig sabihin, bala ng Armalite ang nagamit doon. Kung Armalite may pinagamitan or M4 o kung whatever na ibang gumagamit ng 5.56 mm na bala, ay yun po yung ginamit doon. At na matagal na nakaplasta sa madilim. Nakatago lang sa dilim. Ngayon, yung matanda doon, ang pagkaka-analyze ko na sa ngayon, dahil doon sa bagong detalye, ay nakapag-isip ako ng matandang yun ay kasama nung matagal na nakaumang napapatay. Okay? Pagkatapos, natandaan natin na mayroong nag-warning sa kanya na miles, may parang ang impression ko parang OFW na nakita daw niya may babaril, pinapaalis siya, umalis ka. Ang tingin ko naman yon may kasama ang sniper. Yung sniper may kasama siya na tinitingnan nila, may dala silang cellphone, minomonitor nila ang live stream ni Kapitan.
habang miniminsan tapos gumamit siya siguro ng tinatawag na ibang account na pangalan ng taga OFW at pinapaalis siya, umalis ka na, may babaril sa'yo. Nakita ko po, may mga umaligid na babaril sa'yo. Pero pag tinitingnan mo yung background, wala ka makita. Wala ka makita sa background na talagang may tao. Wala kang makikita. Nang ibig sabihin, nagtatago sa dilim. Yan po ang nangyari sa analysis ko. Ngayon, kung sino man yon, may kinalaman nito kasama ang inuba na pula. Ngayon, kung nakita ang inuba na pula, nako, tutumbok na ngayon kay Colonel Glenn Ipong. So, Glenn, at nabalita na si Colonel Glenn Ipong ay positive sa paraffin test. Ibig sabihin, nakapagpaputok siya ng baril. Yan po ang pinaka-latest dito. So, ngayon, sa tatlong yan na suspect, si Glenn Ipong ngayon ang nadidiin kasi ang inuba na kotse na pula ay nakita sa police station. So, yan po ang sitwasyon sa ngayon. Siguro kung nasundan niyo ito, titingnan muna natin ulit yung ibang i-dig natin ito lalo itong ng NBI agent. Yung sinabi ng NBI agent. Lalaliman natin pag-uusisa. Tinitingnan ko ngayon yung mga nagko-comment sa NBI agent. Itong isa to may nagko-comment, hindi ko lang magitin ang pangalan. Sabi niya, yes sir, kasabwat yan. So nag-react siya doon sa sinabi ng NBI agent na yung matanda na nakita niyo diyan ay kasabwat ng sniper. Sabi niyang isa, talaga may alam yan kaso natakot din kasi pag nagsabi kung totoo patay kang maganda ka pero inisip niya ang kanyang pamilya kasi patayin lahat pag pumiyok ka. O yan po ang magsabi. So Babes hindi ko na bagitin pangalan, no? Sabi niya, depensahan niya talaga buong pamilya niya. Kaya daw, kaya once kumantay yan, sigurado buong pamilya na patay. So ibig sabihin, may alam ang matanda at nagpakustodi sa pulis. So malamang nagpakustodi sa pulis, ang theory nila, sigurado nagpakustodi sa pulis kasi alam niya ang plano. Kung alam niya plano, baka magsasalita siya. Yan po ang iniisip. Sabi naman ng isa, ito sana huwag naman lalo may mga bata, mga minor de edad pa, di talaga mag-isip si tatay, pera talaga ang prinsipyo. So may isa din nagsabi, paano kung nagkataon lang? O pwede naman nagkataon lang. O, sabi na yan, tapos yan din ang comment ko, nagkataon ako nga, una tingin ko nagkataon lang din eh. Ang unang tingin ko, suspect talaga ako. Pero pangalawang tingin ko, pag-aral ako, nagkakataon. Pero nang huli, nung nakita ko na itong inuba na nasa police station, nako, imoy ba yung isip ko. Yun ang nagtukoy sa akin na mas malapit-lapit na ngayon sa kay Colonel Glenn Ipong ito. Ang alamin na lang ngayon kung ano ang plate number yun, makukuha na ngayon kasi nakatambay pala sa police station yon. At makikita ngayon kung sino may-ari ng inuba na pula. So, ang may-ari ng wallet ay hindi sakop sa lugar ni Kapitan. So, mga yon, bakit doon mo isuli sa lugar ni Kapitan Bukol? Kaya talagang kasabwat ang matanda, siya talaga ang spotter ng gunman. Okay, kung ako naman ang gunman, matagal na nakapwesto yon. Hindi nakasakay sa inuba ang gunman. Ang gunman doon kasi snipe yun eh. Walang sniper po na ganun kabilis pero kung may mabilis talaga magaling bumaril, nakita lang, sabi naman ni NBI agent, may open field daw, ganun kalayo na baril mo, babarilin mo kung kasama mo na si tanda, baka matamaan si tanda. So pwede mo rin sabihin na hindi kasama si tanda. Kasi nga, kung kasama siya, may babaril sa likod, baka tatamaan din siya. So, sabi ni, isa to, guys, huwag kayo magalit, sa patas na pananaw lang ako. Paano kung mali ang investigasyon at wala pala siyang sala yung matanda, inosente pala, ano maging hustisya sa kanya? Alam natin maraming banta na rin sa buhay niyan. At sa pamilya niya dahil sa daming tao nagsabi na kasabot siya. Masakit ang nangyari sa kapitan, pero kawawa naman ng tao mapagbintangan. Antayin natin ang resulta ng investigasyon. Huwag muna tayong humusga.
Dapat satisfied tayong lahat sa magiging investigasyon nila, hindi yung turo-turo lang pala may managot. Okay? So tapos ito namang isa, kawawa talaga si tatay pag hindi totoo. Pero kung totoo man, good luck sa kanya. Walang kapatawaran ang ginawa niya habang buhay. Siya magsisisi. At tapos ito naman, isa pa, sabi naman ng isa, doon na magpakapagsabi na nakakilala siya ng dalawa sa Diwalwal noon pa. At mga pictures ng patunay na siya nga noong kabataan pa sila, may mga testigo na iilan na kilala nila ang dalawa. On the scene, lahat posible. Lilinaw at lilitaw diyan kapag nagsinungaling ang tao. May picture magpapatunay sa picture before and after period. Okay. Si Gina, ay hindi ko nabanggit yung pangalan. Meron po talaga kayo nakukulong na walang kasalanan, pero si Lolo part siya sa investigasyon. O pag investigasyon, hindi natin maiwasan, kasama talaga siya. Sana naman talaga, sabi ng isa pa, sana naman talaga na-imbestigahan ng maayos. Paano naman kung talagang walang kasalanan si tatay? So yun ang tinatanong. At nagkataon, napakamot lang sa ulo. Yun ang mga... Ngayon, ang problema, yung pagkamot sa ulo, nakikita parang sinyalis na pwede mo nang barilin. Pwede rin yun, masasabi. Tapos isa may comment nito. Pero sa yung interview, mura manggod. Parang daw dili magkatugma ma'am, o hindi daw magkatugma-tugma lahat. So malaking duda pa rin kung kasama si tanda o hindi. So Gina, ay hindi po 'yon makukulong ma'am hangga't walang mabisang ebidensya. Pero kasali siya sa imbestigahan. Yan ang hindi natin maiwasan. Isa naman na comment, kung mapanood mo po ang video at matalas ang iyong pangunawa mo sa bawat galawan, nakikita mo po na kasabwat yung matanda dahil sa pagdaan lang ng dahan-dahan ng sakyan, naglingon pa siya. Naglingon ba? Ulitin nga natin, titignan natin. Tapos yung si Cap, naging focus na siya sa ID at hindi na nagalaw si Cap sa kadahilanan na binabasa niya on air ang pangalan ng may-ari ng ID. That time, si matanda ay suminyas ang kanyang kamay 2 times. Sinyas din na babarilin na si Cap dahil nakatuon na si Cap sa ID na binabasa niya yun air. Sensible din itong salita nito. After yon mag-sign sa kanyang kamay na paggalaw 2 times dun na bigla tinamaan ng bala si Cap. Tapos si tanda naman, hindi lang nagpanik siya, halip sinilipan niya si Cap na natumba, sabay tayo at alis din. Kung hindi yon kasabwat na matanda, edi sana tinutulungan niya si Cap. Hindi nga siya na tinulungan si Cap O nga, hindi nga niya tinulungan. Kaya siyang matanda na yan ang punot dulo ng kaya nabaril si Cap. Sa mga nagpapanood ko na statement niya, paiba-iba siya ng statement, which is klaro na sinungaling siya. Okay. So dahil dito po, ay atin reviewin sabay-sabay itong sinasabi. Tingnan natin, review natin sabay-sabay. Ang asa na ba yun? Tingnan natin, review natin sabay-sabay. Itong ginawa ni tatay. Base dun sa kwento ng isa. Magaling mag-analyze yun share. Ulitin natin. Okay. Wala po yan. At mismo sauran. Tingnan natin Habang tapos nagsisinya siya. Kumakamot sa ulo. Dumating ang pulang inuba. Ulitin natin. Tingnan natin, pansinin natin ang galaw ng matanda. Okay. Wala po yan. At mismo sauran. At tumigipay. Pinakuha ng parcel dito sa kung Mo ni nakita ni mo ni pitaka. Lagi mo dalan. Ganyan. Kinsay tagiyan kinsa may genre. Labador.
Sir John Ray Labador. Kita mo, tama nga, no? Lumingon sa kanan niya, si matanda. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, alam niya. O, tumakbo siya. Tumakbo. Tapos dito ay tumatakbo siya. Pinakadugo naman. Okay. Pagbalik naman ni Dudong Bukol, Tabang! tulong sa kanya yung matanda. I don't wanna say goodbye, 'cause this one me. Okay. Tinanggal ko lang ang music. Tinanggal ang sound. Ayan, naghingalo na si Kapitan. So, yan po. So, tama ang analysis po na kung ang tanungin mo, bakit siya naman, hindi siya nakatingin sa likod na dumadaan yung Innova. So, anong ibig sabihin nun? Pero bakit siya nagsinya sa kanyang pagkamot sa kanyang ulo? At ang ginamit niya, kaliwang ko, dapat ganun, di ba? Dapat ganun ang kamot niya, hindi yung ganun. So, yan, nagkamot siya, timing sa pagkamot niya, dumating yung Innova sa likod. So, yan, ngayon ang analysis natin. Malalim ang analysis natin dito. Okay? So, ano lang tayo? I-remove na natin yan. O, si Dr. Hindi ko nabasahin yung mga yung mga tumitira sa akin, ha? Ay, ang dami tumitira sa akin. Si Perni Pinto lang hindi tumitira sa akin. Ito si Jason. Good morning, Sir Toto. Si Pastor Rodi Rabi. Good morning. May mga tumitira sa akin, hindi ko nabasahin. Si Kabsat Romel Bengson. Naimbaga bigat. Terador Toto. Tapos si Andre kasi kita sa bulang kristal. Romel Bengson, keep safe, Doctor. Long live. Tapos si Andy Casinilio, disbarred uno isa sa tinira naman ako dito. Donato Fermin, opo, hindi niya tinulungan. Sinungaling po yung matanda po yan. Tapos si Mimi Authority, morning, Sir Toto. So, yan ang nakita natin. So, it's up to you. It is open for your own interpretation. To summarize it all, nakita po yung kutsing pula, yung inubang pula, nakita sa police station. So, malamang po, imbestigahan ng todo ito si Lieutenant Colonel Glenn Ipong na siyang hepe ng Digos Police Station nung time na yun na nangyari ang krimen. So, Brad, Ed Villasave, mayad nga aga, Toto, mayad nga aga sa mga krea. Masi Usan, live stream ni Kapitan Bukol, yung killer. Slow motion nyo ang video niya pero makita yung killer. Tumabi sa killer. Hindi po yun killer. Ano po yun? Na-confirm ko na po, hindi po yung killer, Masi Usman. Yun po ay bodyguard ni Dudong Bukol. Confirm na po. Siya po ang nagdala sa ospital, nagdala kay Bukol sa ospital. Confirm na po yun. So, ang killer na sa labas ng bakod. So, Donato Fermin, kasabat po yung matanda. Sir, kawawa naman yung kapitan. Nelson Gidokyo. Huwag na pansinin mga yan, Bustoto. Mga walang malasakit yan. Terence Cashier, good morning po, Sir Toto. Watching from Singapore. Biro mo naman, ang topic ko lang crime. Tapos hindi naman politika ito. Binabas pa rin ako. Okay, hanggang dyan lang muna to. Maraming salamat po sa panonood. At paki-like, paki-share. At siyempre, pakadadami yung ating mga subscriber para lumaki ang komunidad natin ng mga lahing naniniwala sa katarungan at katotohanan. Okay, hanggang dyan lang po.